What's up guys, Adrian here and I'm back with another AutoCAD video tutorial. For today, ang tuturo ko sa inyo is kung paano mag-scale ng ating drawing para ma-print natin sa papel. Okay? In this example, I have this project dito sa Bulacan and ito ay isang commercial building. Papakita ko sa inyo kung paano ako nag-i-scaling ng ating drawing. And also, para kapag nag-print tayo ng papel, maisusukat natin through triangular scale or metro yung ating maipiprint na plano. Before that, I hope na nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel. So kung hindi pa, I hope na i-click niyo yung subscribe button sa ilalim ng ating video. And kung gusto niyo na maging updated sa mga ginagawa kong video is, make sure na i-click niyo yung notification bell and set it all. Okay? Let's proceed. We have a project located siya sa Bulacan. And this is a commercial building na kung saan ang kailangan lang nila is electrical plan for Meralco application. Nag-provide ako ng kanilang as-built plan which means naka-install na siya mismo doon sa structure. Pinuntahan ko yung site nito before and inspect kami kung ano yung mga naka-install dito sa kanilang structure. So yung mga makikita natin dito is ito yung mismo naka-install doon sa kanilang commercial structure. Andito yung mga ilaw natin na naka-install sa exact place. Also, yung kanilang corresponding switches, yung kanilang corresponding branch circuit, yung location ng kanilang panel board, dito siya mismo. And also, yung ating mga outlets na naka-install sa kanila. In this case, kailangan nila in A3 paper. So, sa A3 paper, we have 420mm by 297mm. Ito yung ating magiging size ng ating papel. And also, ito yung magiging guide natin para makagawa tayo ng ating title block and also kung magagawa ba natin scalable yung ating drawing. Gagawa tayo ng rectangle. We have REC. Enter. Makikita natin dito na yung ating first corner point is yung any point. Again, yung size natin ng A3 is 42 by 29.7 cm. We are going to assume lagi dito sa AutoCAD na true centimeters yung ating scale. Kasi we are using 1:100 meters. Kapag 1 cm yung nilagay natin sa plano, in real life, it should be 1 meter. Yung centimeter, i-adapt natin dito sa ating AutoCAD. We have 42, yung pahiga natin, 42. And then yung ating height is 29.7. 42, i-press natin yung tab. Dito naman, ilalagay natin is 29.7. Meron na tayong A3 size na papel. To check, gamit tayo ng command na DI or distance. Enter. So, click ko yung first point to first point. So, tama, 42. And then yung height natin is 29.7. We can now say na yung papel natin dito sa ating AutoCAD is scalable siya in centimeters. We are going to create our title block. So, yung title block natin is ito na rin. So, ito na yung mga details na nakalagay sa ating title block. And, nakalagay naman yung kanilang mga contents and other information. At kapag i-move natin yung ating paper, makikita nyo na swak siya doon sa ating title block. Kapag pinrint na natin to, sinukat natin yung 5 meters sa plano, it should be 5 centimeters sa ating scale or sa ating metro. We can now export our plan. I'm going to press Ctrl P or the command is plot dito sa ating AutoCAD and then we are going to add page setup. So, pangalanan ko siya na plot. Okay. So, ang next naman na gagawin natin dito is we are going to export it in DWG to PDF. We can add a property of our paper size. So, properties, may magpa-pop up dito sa atin. We are going to select the user-defined paper sizes and calibration. So, under dito sa user-defined paper size and calibration, dito tayo sa custom paper size. And, meron na akong abang dito na A3. So, gagawa tayo ng panibago para mapakita ko sa inyo kung paano ako gumagawa ng A3 size sa AutoCAD. We can add a paper. Start from scratch. So, next. Alamin natin yung size ng papel. So, yung A3 is 42 by 29.7 cm. But in this case, millimeter ang hinahanap dito. So, we are going to select the height is 29.7 and then yung ating width is 420. So, ito yung
A3 size natin sa preview. Next is yung ating margin. Meron na tayong margin doon sa mismong plot natin. So, tatanggalin natin yung existing na margin dito sa ating CAD. So, we're going to type 0 and then next. Next is papangalanan natin ito na A3 paper. And then nakalagay dito yung ating size. So, para hindi tayo malito kapag tayo ay gumagawa ng ating PDF file ng ating AutoCAD. Ayan, nakalagay na yung ating A3 paper and yung ating size. Ang next natin dito is yung finish. So, if finish natin siya, andito na yung ating ginawang papers. I'm going to save as. So, sa save as, save natin, overwrite, and then replace. And then defaults. Set na siya by default, and then okay. Tatanungin lang tayo kung changes to a printer configuration file. So, save changes natin. Dito na tayo sa paper size. Sa paper size, hanapin natin sa pinakataas yung ginawa natin, which is yung A3 paper. After that, dito tayo sa plot area. Sa plot area, select natin yung window, and may magpa-pop up na first corner. So, sa first corner, kahit alin namang corner ng ating ginawang paper. Then, click, and then next is, i-drag natin sa kanyang other corner. Tatanungin tayo about sa orientation. So, landscape. And also, tingnan natin yung center to plot. So, kapag center to plot, wala kayo dito makikitang red, which means exact na exact yung ating pagkakagawa ng PDF dito sa ating plotter. Preview natin. Colored yung lumabas dito. Ito yung default pa lang, okay? So, huwag kayong mangamba kung colored, pwede natin ibahin yung kulay. By that, I'm going to type enter. And then, punta tayo dito sa plot style. So, sa plot style, select natin yung monochrome. Tatanungin tayo kung lahat ba ng layout natin ay naka-monochrome. So, yes. Preview ulit natin. Ayan. Naging black na lahat yung ating gawa. So, makikita nyo rito na itong mga electrical symbols natin is mas makapal yung ating line. Regarding naman dito, ang ating line weight dapat sa ating electrical symbols is around 0.20 hanggang 0.30. Yung mga walls natin, ang ating line weight dito ay 0 mm. Nakalagay dito yung ating mga broken lines. So, ito yung ating switch wire. Also, nandito yung ating panel board. Ayan, medyo makapal siya kapag pinrib para litaw na litaw yung ating symbols. Dito naman sa kabila, is yung ating mga outlets. Mas makapal yung line natin kaysa dito sa ating wall para makita natin na ito talaga yung mismong symbol dito sa ating electrical plan. Nakalagay din yung name ko kasi ako yung nag-design dito, pero magsasign dito na ating plano is Professional Electrical Engineer. Ayon sa RA 7920, ang ina-allow lang mag-sign and seal ay ang mga licensed Professional Electrical Engineer. So, okay na tayo dito. Pwede na natin itong i-export. We can now enter, and then tatanungin tayo kung saan natin isa-save. Select natin yung okay. Lagyan na lang natin ng pangalan. Page 3. So, by that, finally, ito na yung ating na-export na PDF. Nakalagay dito yung ating mga symbols ng lights, outlets, walls, windows, doors, columns, and other stuff na nakalagay dito sa ating page 3 ng ating electrical plan. Also, gagawin natin yung iba pang paper. So, ganun lang din ang gagawin natin. I-export lang natin yung papel and we're going to make it in PDF. 12 seconds later. So, kapag piprint na tayo ng ating electrical plan, make sure na gagamit tayo ng mga printer na nag-aalaw ng A3 paper size. Wala akong gamit ngayon na printer, but itong electrical plan na to is printed na siya sa A3 and meron akong copy nito. Kapag magpiprint tayo ng ating plano, make sure na tugma yung ating paper size sa PDF and yung paper size sa ating printer. So, select natin yung scaling in 100%. So, wala tayong ibahin sa scale ng ating printing para kapag pinrint na natin siya, is scalable siya doon sa ating triangular scale or sa ating metro. Papakita ko sa inyo yung ating hard copy ng ating plan. So, ito na yung copy ng ating electrical plan. Ito ay A3 paper size. Ang size nito ay pinagdikit na A4. Ayan. Copy na to is para ma-prove natin na tama ba yung ginawa natin na pag-print ng 100% and kung tama ba yung scale na ginawa natin dito mula sa ating AutoCAD. So, samahan nyo. We have now our printed plan
nung ginawa natin kanina. Ito ay A3 paper and makikita nyo dito na nakascale ito ng 1:100. Kapag itatapat natin itong 1:100 sa ating plano, magtutugma dapat yung ating size. We have this example. So kapag halimbawa, tinapat ko siya sa magkabilang dulo, makikita nyo na eksaktong 5 cm yung ating nasukat. But since ito ay 1:100, ang 5 cm natin ay 5 meters. So ganun din dito sa taas, kapag tinapat natin yung ating scale, nakikita natin na 3.6 yung ating sukat. Tugmang-tugma yung ating sukat. So by that, pwede nating i-measure yung mga haba nung ating branch circuit. Also, dito rin, makikita nyo na scalable yung ating plano. Makikita nyo rin na ito ay nakascale ng 1:100. Makikita nyo na 5.25 cm sa ating scale. Pero sa plano, ito ay 5.25 meters. Saktong-sakto rin yung ating scaling. Magagamit natin to kapag mag-e-estimate tayo ng haba ng ating mga materials. For example, kung mag-e-estimate tayo ng haba ng ating conduit, malalaman natin kung ano ba yung haba na kailangan natin. So in this case, for example, makikita natin na halos 9 meters yung kailangan nating sukat or haba ng ating conduit para sa isang hilera na to. So, napaka-useful nung pag-scale nung ating plano para ma-identify natin kung ano yung mga haba na kailangan natin sa ating site. Hindi ko lang napakita, but ito yung ating details ng ating plano. So, nakalagay dito yung ating general notes, yung ating schedule of loads, yung vicinity map, yung ating legends and symbols na ginamit, yung ating service entrance details, and yung ating single line diagram. Itong plano na to is signed by professional electrical engineer. But yung copy na meron ako is printed lang siya. So, ito yung hindi mismo na sign and seal ng professional electrical engineer. But yung mismong copy na yung original is signed and sealed by professional electrical engineer. To conclude this video, sana may natutunan kayo kung paano mag-scale ng ating electrical plan mula sa ating CAD file papunta sa ating printed plan. So, thank you so much guys sa pagsama sa akin and I hope that I will see you in my next video.